Nagulat na lang daw si Glenda nang mawalan ng tulo ang gripo nila kahapon. Hindi kasi sila naabisuhan na kasama ang Pandakan, Maynila sa mga naapektuhan ng emergency water service interruption ng Maynilad. Mga 5, nawalan po siya ng tubig. Then bigla nga po kasi hindi po kami nakapag-ipon. Nagkakaroon po kami ng, syempre, lahat naman po kayo magagamit ng tubig. Paano pong gagawin namin? Kawawa naman yung mga bata, di ba po? Expected namin, sana magkaroon sana ngayon kasi wawa naman, di kami nakapag-sign. Sa katabing barangay 848, wala na ring tubig mula sa gripo. Nag-announce na kagad kami, nag-ikot na kagad kami. Di nakapag-ipon naman po sila kahit na balde-balde lang. Alas 8 ng gabi dumating ang water tanker ng Maynilad sa Pandakan para magbigay ng tubig sa mga apektado nilang customer. Ang mga residente, pila-pila ang mga dalang balde at drum sa kalsada. Tumulong na rin magrasyon ang mga truck ng bumbero. Kasama sa mga nakararanas ng water interruption ang Caloocan, Las Piñas, Maynila, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, Valenzuela at ilang lugar sa Cavite. Ayon sa Maynila, bumaba ang water supply nila sa La Mesa Treatment Plant kaya hindi nito kayang serbisyuhan lahat ng kanilang customer. The past few days, lumalaki po yung allocation na nakukuha ni Manila Water for its own customers. Ang nangyayari, kami naman ang naapektuhan si Maynilad. The moment mabawasan yung allocation namin, automatic nararamdaman po ng aming customers yan. Sana masunod lang yung sharing para hindi na namin kailangan pa mag-implement ng daily service interruption sa aming mga customer. Ibinalik ang water supply kaninang alas 4 ng madaling araw. Ngayong araw naman, makikipag-usap ang Maynilad sa Manila Water para maresolba ang issue sa alokasyon ng tubig. Ito ang unang balita sa Maynila. Mav Gonzalez reporting.